Ito naman ang Yamaha MT-10 Special Edition. Napakabangis, di ba? Gaano nga ba kaganda ang big bike na ito? Yan ang ating aalamin ngayon. Tara! Parang transformer yung mukha nitong kanilang Yamaha MT-10. Anyway mga ka-LM, ito pong ating pag-uusapan ngayon. Ito po pala yung kanilang Special Edition, no? Napakabangis. Well, lapitan natin. Dito pa lang sa kanyang main light, mayroon po tayo ritong dalawang projector lights na kung saan ay talagang nakakapagbigay yan ng outstanding na liwanag day or night time. Nagkaroon pa po siya rito ng parang sabihin na lang natin na honeycomb design, no? Magkabila hanggang rito sa kanyang mga kilay. Well, very attractive. Napaka-sharp nitong kanyang mga edges, nagkaroon ng mga butas rito. Para sa akin nagkaroon siya ng touch ng transformer. And then dito sa bandang itaas, ang ganda rin nitong kanyang visor, no? Nagkaroon pa pala rito ng letter V na LED sa gitna. Well, pagdating naman po rito sa kanyang front suspension, ito po ay equipped with inverted telescopic fork. Kaya no, gold yung color, very attractive, talagang nakakaagaw pansin sa ating mga paningin. Ito naman pong kanyang front fender is glossy black. Nagkaroon naman po siya rito ng decal na blue at may nakalagay na Yamaha na decal. Well, pagdating naman po rito sa kanyang rotor disc brake, ito po ay equipped with dual, ayan o, magkabila. Rounded shape naman po yung kanilang nilagay rito. Along with 2-pot caliper, matte black, sa gitna naman po is silver, and then nagkaroon po siya rito ng 6 na bilog. Well, dun sa kabila, star, no? Talagang iba-iba rin yung kanilang mga design. And then, dagdag ko lang mga ka-LM, ito pa pala ang kanyang inverted telescopic fork. Bigatin. All-in yan mga men. So talagang masasabi natin na pagdating sa long endurance, makakapagbigay po talaga yan ng outstanding performance. Ito naman pong kanyang cast wheel is glossy blue naman yung kanyang color. At nakalagay naman po rito yung kanyang model name, no? MT-10 tapos SP, which is Special Edition. At ang mga sukat ng gulong rito po sa harapan, ito po ay mayroong 120/70/17. Ang kanyang stock tires pang city riding condition, no? Pang racing po talaga siya. At dito po sa magkabila, kitang-kita natin itong kanyang turn signals na ka-pop up. Well, LED na po tong mga to. Mapunta naman po tayo rito sa kanyang fully digital meter panel display. Yun, napaka-forma din, no? Ang lapad din mga ka-LM nitong kanyang screen display. Pagdating naman po sa kanyang ignition, ito po ay equipped with mechanical key. May lock na rin po siya dyan for safety purposes. Ang kanya naman pong manobela, naked type, napaka-flawless, and then silver naman po na metallic yung kanyang color. Pagdating sa mga buttons, napakarami, no? Mayroon po siya ritong mode button, may selector pa tayo rito, and then mayroon pa tayong set and reserve, and then mayroon po tayo ritong high beam and low beam, turn signal selector, and then horn. Mayroon na rin po siyang hazard. So napakarami niyang button, no? Astig talaga. Nandirito naman po itong kanyang clutch. Sa kabila naman po, mayroon po siyang engine kill switch. Included na rin po rito yung kanyang electric starter. Mayroon naman po siya ritong navigation para sa kanyang menu. Nandirito naman po itong kanyang front brake. At ang kanya naman pong stock na side mirror, ayan, dahon type. Maganda na rin mga ka-LM. At dito ako talaga na-attract dito sa kanyang fuel tank kasi talagang napakalaki, no? Napakamaskulado. Anyway mga ka-LM, ito po pala ay mayroong 17 liters na fuel tank capacity. Kaya talagang napakalaki at napakalayo na ng inyong mapupuntahan in just one full tank. Ito naman pong part na to is glossy black. Nagkaroon siya ng decal rito na blue. MT-10 SP, nakalagay na naman dito yung kanyang model name. Ang forma din itong kanyang fuel tip, at meron po siya ritong decal na Dark Side of Japan. Silver naman tong cover na to dito sa may front, at silipin naman natin dito sa side cover mga ka-LM, napaka-brusko. Itong part na to is naka-emboss, may Yamaha logo rito sa gitna. At pag ating sinilip dito sa may bandang harapan, nagkaroon po siya rito ng honeycomb. So pwede naman pong pasukan niya ng hangin, at pwede rin po siyang pumito kapag tumatakbo tayo ng matulin. At dito sa bandang ibaba, nagkaroon po rito ng mga shark spin, no? May mga butas rito. Ang brusko, may deep lines rito, and then two-tone color combination, black and then silver. At sa part na to mga ka-LM, nagkaroon ulit rito ng honeycomb design. And then talagang ang daming mga naka-emboss na part dito. Maskulado tong part na to. Well, pagdating naman po sa kanyang engine, matte black naman po itong kanyang cover. At nandirito naman po itong kanyang shifter.
Anyway mga ka-LM, ito po pala ay equipped na po ng quick shifter and then assist in sleeper clutch. Kaya talagang effortless na rin mga ka-LM kapag kayo po ay magdadagdag at magbabawas. Hindi na po dudugso itong inyong motorcycle, smooth na smooth pa rin yung kanyang takbo. At ito naman pong pillion step para sa ating rider. So ang color naman po neto is silver. Ganon din po itong kanyang pillion step sa ating back rider, not fadable. At yung kanya naman pong brace is durable na cast iron. At ito talaga very attractive sa ating paningin. Ito kung kanyang napakalapad at napakalaking swing arm, no? Silver po yung kanilang ginamit rito. Ayan, no? Very durable talaga yan. Kaya maaasahan natin in any road condition na talagang pang long endurance. Mayroon naman po siya ritong chain protector na matte black. Well, pagdating naman po rito sa kanyang monoshock absorber, nandirito sa gitna. At ang brand po niyan mga ka-LM is Öhlins. Wow, mamahalin. Adjustable din yan mga ka-LM. Asahan natin na pang long endurance po itong kanilang nilagay rito na monoshock. At nakakapagbigay po yan ng outstanding na performance. Well, dito naman po sa bandang dulo, mayroon din po pala siya ritong built-in na mudguard na kung saan ay napre-prevent naman po neto na tumalsik yung mga putik dito po sa other body parts ng ating big bike. Well, mapunta naman po tayo sa kanyang upuan, ikot lang tayo. Well, dagdag ko lang mga ka-LM, nandirito pala yung kanyang side stand, silver yung color. Wala po itong center stand dahil nga po napakabigat na ng motorsiklo na ito. Ikot muna tayo, puntahan natin itong kanyang upuan. Yun, napakaganda rin, no? Premium na premium yung dating. And then para po siyang water resistant, no? And then nandirito naman po yung kanyang belt. Mayroon po siyang additional rito sa kanyang gitna na kung saan ay partition para naman po sa ating back rider. So ang ganda rin, malapad, and then yung comfortability nandirito, malambot din po siya mga ka-LM. At dito po pala sa bandang ibaba, nagkaroon pa po pala siya dito ng silver color, which is napakaganda niyang pagmasdan. Silipin naman natin itong kanyang taillight. You know, very unique din yung kanyang pagkakadesign. LED type na rin po siya. Nagkaroon pa po siya rito ng additional na cover na parang airplane yung kanyang dating. At ito naman pong kanyang rear fender, ang ginamit naman pong brace dito is metal, very durable. Itong part na to na naka-emboss, ito po yung kanyang tail light. At meron naman pong added reflector lights dito sa gitna. Nandito naman po itong kanyang mahahaba na mga turn signals, LED na rin po yan. At ito naman pong kanyang rear fender ang nagsisilbing kanyang plate holder. Well, dumako naman tayo rito sa kanyang brake dito po sa likuran. Equip po ito ng single rotor disc brake, rounded shape po siya along with Nissin na matte black single pot caliper. At ang ganda rin talaga ng color nitong kanyang mga mugs, no? Kasi nga blue, parang metallic blue hanggang doon sa harapan. Kaya para sa akin is premium yung kanyang dating. At ang mga sukat ng gulong rito po sa likuran, ito po ay mayroong 190 by 55-17. Grabe, napakakapal. Akala mo parang gulong na ng isang sasakyan na 4 wheels, no? Well, ang kagandahan naman yan, pag makapal po yung ating rear wheels ay nakakapagbigay po yan ng additional na stability in any road condition. At itong kanyang stock pipe, napaka-flawless din dahil nga po yung kanyang color is silver, and then itong kanyang protection guard dito is matte black naman po siya. Nagkaroon pa po siya ng additional na head protection guard dito sa ibaba para hindi po mapaso yung ating rider. At nandito naman po itong kanyang foot brake, yun, no, cast iron din po yung kanilang ginamit, and then silver color. Para sa akin, no, yung kanyang kulay na matte black, silver, and then nagkaroon pa ng glossy black dito. Blue naman po yung color ng kanyang mga wheels, which is very attractive, talagang nag-complement yung kanyang kulay. Ito pa, isa pa tong kanyang Öhlins dito na inverted telescopic fork, napakabangis. Well, idagdag ko lang mga ka-LM, ito po palang ating MT-10 Special Edition, na equip po ito ng traction control system, which is ang kagandahan naman yan, mayroon naman po tayong sensor dito po sa likuran na kung saan kapag na-detect niya po na mag-i-skid or mag-o-overlaps itong ating mga gulong, ay agad niya pong pagpapantayin ang ikot hanggang dito sa harapan para po maiwasan natin na mag-skid or masemplang itong ating big bike. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ay equip po pala dual channel ABS. So both front and rear is mayroon na po siyang anti-lock braking system. Well, ang advantage naman yan pagdating po sa mga sudden stop, hindi po maglalak itong ating mga preno dito sa harap hanggang doon sa likod. So nakakapaghatid po siya ng smooth na
braking performance. Well, napakalaking advantage niyan, no? Naka anti-lock braking system na, mayroon pang traction control. At ang atin pong Yamaha MT-10 Special Edition ay meron pong 810mm na seat height. Ngayon naman ay susubukan nating sakyan para malaman natin kung gaano nga ba ito kataas. By the way, mga ka-LM, aking height is just around 5'6". Kitang-kita naman, tiptoe tayo, pero saktong-sakto lang naman. Very comfortable ito para sa mga tulad ko na 5'6" in height. At pagdating naman po sa kanyang engine specifications, ang atin pong Yamaha MT-10 Special Edition ay meron pong 998 cubic centimeter engine displacement. Naka-inline 4-cylinder dual overhead cam 4-stroke with 16 valve. At nakakapag-provide naman po ito ng maximum power na 122 kW at 11,500 RPM. Habang nakakapagbigay naman po ito ng maximum torque na 112 Nm at 9,000 RPM. At mayroon naman po itong bigat na 214 kg. At ang presyo po ng ating Yamaha MT-10 Special Edition ay nagkakahalaga po ng 1,099,000 pesos. At para naman po sa mga kababayan natin na nakapanood ng video na ito at interesadong maglabas ng kanilang Yamaha MT-10 Special Edition, ay maaari nyo po silang puntahan at bisitahin dito po sa Rebson Guanzon Group. Dito po yan sa Dagupan City, Pangasinan. At para naman po sa mga kababayan natin na nais magpunta rito, ang kanila pong operation time is starting 8:30 AM until 5:30 PM from Monday to Saturday.